Hello and welcome guys! Ngayon nga, i-review natin ang chapter 13 at 14 ng Dragon Ball Shippuden. So konting flashback nga sa chapter 12, nag-transformation jutsu nga si Itachi into Goku. Para malinlang ito na gumamit siya ng genjutsu at madistract si Goku. After nga nyan, ginamitan niya ito ng chakra sealing jutsu. So move kaagad tayo dito sa chapter 13. So sa first panel nga, sinabi nga dito ni Itachi ang madalas niya sabihin na illusions are only one step ahead from reality. So nasil na nga ang chakra o ki ni Goku dito. Sabi pa nga ni Pain na most of his chakra o ki nasil na nga. Ibig sabihin na nga nito guys, meron pa din natira sa chakra ni Goku. Dahil na nga siguro sa sobrang laki ng capacity ng chakra na meron si Goku, hindi nga kaya masil ito lahat ng isang sealing jutsu lang. Dito nga tinanong ni Pain si Sasori kung ready na ba daw ang mga puppet niya. At dito nga sabi ni Sasori na ready na daw siya mga boy. Lock and loaded na daw siya. At dito inatake na nga ng mga puppet ni Sasori si Goku. At dito nga mga boy, hindi nila matamaan si Goku. Alam naman natin kung gaano kabilis si Goku, 'di ba? Child's play lang sa kanya yung mga ganitong klaseng atake. So nagblink nga si Goku sa likod ni Pain. Sa pagkakaintindi nga ni Goku dito, etong si Pain yung pasimuno ng lahat. Kaya eto nga kagad yung gusto niyang tapusin. At bago pa man gamitin ni Pain ang Shinra Tensei, hinati na nga sa dalawa ni Goku etong si Pain. So para nga sa mga kagaya ni Goku, parang papel lang yung mga katawan nila. Dito mga men, sinabi nga ni Goku na sumurrender na sila dahil alam naman natin mga boy na wala nga silang kapag-asa dito. Pero bigla na nga lang may umatake ulit kay Goku. This time yung 6 paths of pain na naman, ang human path at naraka path. So nag-combo attack nga dito ang dalawang pain mga men. Kinumbine nila yung jutsu nila. Gamit nga nitong King of Hell at kakayang hugutin ang kaluluwa ng isang tao, nagawa nga nila mahawakan at mahila yung kaluluwa ni Goku. Pero nanlalaban pa dito si Goku mga men. Dito tumulong nga din si Deidara. After nga ng pagsabog mga men, nakaligtas naman si Goku. Ngunit nagawa namang makuha ng kalaban yung soul ng kamay niya. Kaya nga dito mga men, hindi nga makilos ni Goku yung kaliwang braso niya. Dito naman, binuhay lang ng Naraka Path etong Deva Path na Pain mga men. So gamit nga ng Sharingan ni Itachi, confirm nila na wala na ngang soul yung kaliwang braso ni Goku. So medyo dihado nga si Goku dito sa Akatsuki mga men. Syempre, nasa base form lang kasi siya at hindi din siya pamilyar sa estilo ng pakikipaglaban ng mga ninjang to. Dito, inutusan nga ni Pain si Kakuzu, Hidan at Kisame na umatake. Kahit nga ganito na yung situation ni Goku, nakakapalag pa naman siya mga boy. Kahit one hand lang yung gamit niya mga men, no sweat lang to mga Akatsuki sa kanya. Dito nga sa panel na to mga men, even sa base form, easy lang kay Goku na pabagsakin si Kakuzu. So dito nga mga men, inapansin nga ni Goku na hindi na nga niya madagdagan pa yung ki or energy niya. Nagtataka siya kung ano nga yung ginawa nila sa kanya dahil nga ito sa pagsil ni Itachi sa chakra niya mga men. Kaya nga siguro mahirap para kay Goku ang mag-transform into Super Saiyan or even mag-increase lang ng energy. At dito mga men, napapalibutan na nga ng mga spider bombs ni Deidara etong si Goku. At eto pa mga boy, hindi ka panipaniwala mga men dahil naputulan nga ng braso etong si Goku sa explosion lang ni Deidara. Well, dahil na nga din siguro sa wala na ngang ki yung braso na to ni Goku, walang proteksyon. Anyway, bleeding na nga si Goku dito mga boy, medyo delikado nga yung sitwasyon niya. Dito nga mga men, inilagay nga ni Kisame sa isang water spear jutsu yung naputol na kaliwang braso ni Goku. Dito, sinabi nga ni Kakuzu na even though isa nga siyang immortal, hindi nga niya madinay na kayang-kaya siya tapusin ni Goku. At dito nga, kinuha ni Hidan yung dugo ni Goku para nga simulan ang kanyang ritual. So, pamilyar tayo sa ritual ni Hidan na to mga men. Dito, sinimulan na ngang tusuki ni Hidan yung katawan niya mga boy. At dito, naramdaman nga ito ni Goku. Napayuko nga siya sa naramdaman niya. Dito, napansin niya nga si Hidan at alam niya na kagagawan nga ito ni Hidan. So nang sasaksakin na nga sana ni Hidan yung paa niya, bigla na nga lang siya inatake ni Goku. Tumalsik si Hidan mga men. Pero nagtamo din si Goku ng critical damage. Kasi sa time nga nang inatake niya si Hidan, nasa ritual circle pa din si Hidan. Pero nice move pa din kasi nawalan nga ng malay etong si Hidan. Although isa nga siyang immortal, talagang maaalog yung utak niya pag sinapak siya ni Goku. Dito nga mga men no problem nga lang daw sabi ni Pain kahit wala pa si Hidan.
Marami na din kasing natamong damage itong si Goku. Plus, ang suntok niya pa kay Hidan na nag-backfire sa kanya. Sabi pa nga dito ni Kisame, in-overestimate nga daw nila ang kakayahan nitong si Goku. Akala niya nga mahihirapan talaga sila ng sobra. Malakas naman talaga si Goku mga boy, alam natin yan. Kung una pa lang nag-Super Saiyan si Goku, talagang wipe out kaagad etong Akatsuki. Dito mga men, umatake na nga etong si Itachi at Kisame. Una nga ang Amaterasu ni Itachi. Dito, agad nga pinunit ni Goku yung nasusunog niyang damit. Nagulat si Goku dito mga men. Mabuti na lang itinapon niya kaagad yung damit niya kasi alam naman natin tong Black Flames, diba? Hindi to namamatay mga men. Dito, ginamitan nga siya ni Kisame ng Water Prison Jutsu. Plus, nilagyan pa niya to ng poison ni Sasori. Grabing pasakit to kay Goku mga men. Pero dito, habang kinukulong nga siya ni Kisame sa Water Prison Jutsu, may naramdaman nga itong si Kisame. At dito nga, nag-undergo nga si Goku ito Super Saiyan form. So naando nga ang Water Prison, pati na din ang Chakra Sealing Jutsu ni Itachi. Dito mga men, gulat na gulat si Pain. Pero dito, hindi na din maganda yung kondisyon ni Goku. Grabing damage na din yung natamo niya. At dito nga, para nga daw hindi na makapagtago pa yung mga Akatsuki, nilinisan niya nga muna yung kagubatan mga men. So dito, wala nang sagabal pa kay Goku. Lahat, nakikita niya na. Sabi pa nga dito ni Pain na kung dinerekta nga ni Goku yung attacking yon sa kanilang lahat, malamang natapos na silang lahat. Pero alam naman natin si Goku mga men na gusto niya nga subukan muna yung lakas ng mga kalaban niya. Like fair fighter talaga siya mga boy. Alam naman natin na pwedeng mag-rampage si Goku dito kung gusto niya. Like magpa-meteor shower siya ng energy blast, diba? At dito, sabi nga ni Goku na yung next attack niya, ipupulbusin sila nito. Gagamitan sila ni Goku ng Kamehameha mga men. Talagang mawawipe out sila netong Kamehameha. So, Chakra Shield nga yung tawag nila dito sa Super Saiyan Aura ni Goku. Dito, habang sinasagawa nga ni Goku ang Kamehameha, may naramdaman siyang kakaiba. Napangiti nga siya mga men, kasi nga naisahan siya ni Kakuzu. Binalik ni Kakuzu si Hidan sa Ritual Circle at sinaksak sa Vital Point, kaya bumagsak nga etong si Son Goku. At dito nga, nagtagumpay nga ang Akatsuki sa pag-capture kay Goku. Well, by the way, dito nga mga men no, tsansa na daw to ni Itachi na i-betray ang Akatsuki. Feeling ko, plano niya nga iligtas itong si Goku at dalhin sa Konoha. Alam naman natin na isang ang kakampi ng Konoha etong si Itachi. Hindi niya hahayaan na makuha ng Akatsuki etong si Goku at gagamitin para wasakin ang mundo kasama ang pinakamamahal niyang Konoha. Pero nang walang ano-ano, dumating nga dito ang Prince of All Saiyan na si Vegeta mga men. Naka Super Saiyan 2 form nga siya mga men. Talagang yari ang Akatsuki dito. And end of the chapter. Sobrang astig ng kwento nito mga boy. Akalain mo namang hindi kakayanin ni Goku etong Akatsuki. Well, sa bagay, unusual naman talaga kasi yung kakayahan nila para kay Goku. Lalo na tong mga jutsu. Tapos madami pa sila. Kumpiyansa lang masyado si Goku. Pero etong si Vegeta mga men, alam naman natin kung gaano kabangis to sa laban. Feeling ko sa next chapter, tigwa one hit lang etong mga Akatsuki. Naka Super Saiyan 2 form yan mga men. Talagang sobrang lakas niyan para sa Akatsuki. Even lahat pa ng Tail Beast, kasama pa ang Akatsuki pinagsama, hindi uubra dito kay Vegeta mga men. Sana nga mga men, i-release na kaagad ang chapter 15 para malaman natin kung ano yung gagawin ng Akatsuki dito at kung paano nga nila lalabanan tong halimaw na si Vegeta.